Hi mga mi! So oras pa lang yan mga mi is 3:17 AM ng madaling araw kasi yung bibi ko ay nagising, nagutom at umiyak, so pinadidi ko muna. Baka nagtataka kayo mga mi kung bakit nagtatagalog ako, para naman maintindihan yung mga friend ko dito, mga Tagalogs, di ba? Anyway mga miss, I try my best to speak Tagalog talaga kasi magahi talaga itong aking pagtatagalog, di ako marunong masyado. So itong baby ko, kakatapos lang magdidi, so pinabarp ko muna. Nagsayaw-sayaw lang muna ako dyan konti mga mi kasi hinintay ko talaga na magka-barp ito si baby. Kasi alam mo, nung na 3 months si baby, matagal na siyang mag-barp. Tas di naman pwede, nilagay ko agad si baby. Natatakot ako, baka magdugay ba? So, yun na nga mga mi, nakabarp na si baby. So, nilagay ko na dyan siya sa duyan. Tas ako naman ito, tabyog ng tabyog. O, di ba? Kita nyo yan mga mi. O, inaantok pa yan. Duka-duka pa more. Yan mga mi, sa kakatabyog ko mga mi. So, itong baby ko nakatulog na. O, tignan nyo to. O, di ba? Natutulog pero nakasmile pa. O, di ba? Kahit antok ng mama, pero at least bawi naman sa smile ni Bibi na cute, di ba? Alam nyo mga may, ang duyan ni Bibi, may ginawa akong DIY mosquito net kasi natatakot ako kasi ang mga lamok ngayon wala nang pili kung sino-sino talagang kinakagat. Kahit na baby o matanda o mga adult, 'di ba? So nakakatakot na marami na nagkakadengge. So gumawa ako ng paraan at dahil natulog na si Bibi, hindi naman ako robot at nauhaw ako, uminom ako ng tubig. Then na lang din ako ng mga gamit diyan para kung in case na magising si Bibi, naka-ready na din yung maraming tubig niya. Tapos lagyan na lang yung ng gatas yung biberon niya. At baka nagtaka kayo mga mi kung bakit wala yung asawa ko sa kwarto. Mga mi, nagtrabaho na po itong asawa ko. Nag-volunteer po siya na dyan muna siya sa sala daw matulog. Kasi pag nagising si baby, magigising din po siya. So, maduduka-duka daw siya sa trabaho. So, binisita ko muna siya. So, sinabihan ko muna siya na, okay ka lang ba dyan? Sabi niya, okay lang daw. So, ayun. So mga may, komportable naman yung asawa ko. So ako naman, bumalik na ako sa kwarto. Maliit lang itong bahay namin mga may. So ito, tulog na talaga mahimbing si baby. So ako naman is, nag-ready na ako para bumalik matulog. Alam nyo mga may, ginagrab ko talaga yung oras na pagtulog si baby. So tulog na din ako. Kasi pag natulog si baby tapos ikaw hindi pa tulog, nako, na lang. Sobrang pagod na pagod yung katawan mo, antok na antok ka. Grabe. Sino bang kagaya ko dito mga mina, bago makahiga is nagsa-sign of a cross ako. Kahit na nakahiga ko mga mino, always ko talaga pinipray na gabayan yung pamilya ko araw-araw. Yung malayo sa disgrasya, kung may mga sakit man nararamdaman, yung gumaling agad at mabigyan man lang ng habang buhay, lalo na kami ng Diyosawa ko. May problema man kami sa financial, sana ay soon di na kami mahirapan at makabangon ulit kami. So yun talaga yung mga hinihiling ko sa taas. At iba pa, para din sa pamilya ko, pamilya ng asawa ko, pamilya namin, pati kang sa Princess Sofia namin na happy lang siya always, wala lang sakit yung baby namin, dami pa. Yun mga medyo mataas yung tulog ko dito kasi si Bibi nagising mga 3:49 AM tapos si Josawa naman is 6 AM. So siya na talagang nagsaing, di na lang niya talaga ako ginising, siya mismo. So itong si Josawa talaga mga miss, naawa talaga ako kasi nasanay siya na may gamit siyang motor. Sa ngayon is wala kasi nung nawalan siya ng trabaho, binawi naman talaga ng Honda yung motor niya. Pero na-promise naman ako sa kanya, may sinabi ako sa kanya na soon is kung paboran man kami sa Ginoo, palitan jud nako siya puhon. So sabi na ako sa iya antos lang sa anay siya, makalingkawas rami sa among kalisod karon. Maura, salamat sa inyong pagtan-aw ug pagsuporta sa amoa. So maura man ako ang banang ako gihan. Mana siya. Bye-bye.